Pagka-install nyo, you open, then punta kayo sa upper right. Ito yung unang gagawin nyo. Punta kayo sa settings, then supply nyo itong mga details dito. Replace your image, and then replace din natin yung logo natin. Click Save Settings, and click OK. So yan, pagkatapos nyo sa settings, punta na kayo sa Section Manager. Dito gagawa kayo ng section. Sa section file name, dapat walang space. Load na lang natin yan. So, walang space dapat. Example is, eto, sample_section. Lagay natin yung name and then yung gender, while yung LRN is optional. Ito po ay auto-generated ng app pag wala kayong nilagay na LRN. Click lang ang add row kung gusto nyo magdagdag ng learners. O makikita nyo, nagkakaroon tayo ng duplicate lines. O kailangan nyo siya i-identify for the LRN. Pag magdadagdag na tayo, lagay na lang kayo ng 12 digits. And then click ang save section. Click save and click OK. So meron na tayong section, so therefore pwede na tayong gumawa ng classroom. So ang paggawa ng classroom, i-click lang ang classroom. Meron tayong nagawa dati dito, and then ito yung magiging reference natin mamaya. So ang paggawa ng classroom is just create room. Pag di nyo na-edit ang settings, automatic na hindi kayo makakagawa ng classroom. So that's why ang inuna natin is ma-edit natin ang settings. So meron lang tayong dalawang titignan dito, is yung subject name and yung section. Subject, for example, is mathematics. Magawin na lang natin science. Tapos sa section, kung ilan yung nasa section manager nyo, magpapakita lahat dito. Kung meron kayong nilagay na 3 sections, yun yung magiging options natin dito sa select section. Click ang sample section, then automatically ililist niya yung mga names. Click natin yung create. So yun, kung nakita nyo kanina, meron lang tayong iisa. Ngayon meron na tayong dalawang room. Ang tawag natin dito, ito sa mga room is classroom card. So dito sa classroom card, hindi gagana yung mga ibang tools or ibang functions pag wala kayong quiz, assignment, at material. We start with the select learner. Ito yung pinakaunang feature na pag-uusapan natin. Itong feature na to is meron tayong ability to select learners and to create groupings. I-click lang ang select learners. Then meron tayong dalawang select learners, wheel spinner at saka duck race. Na meron tayong group generator. Click lang ang wheel spinner, and then pwede siya i-full screen or pwede na kayong mag-spin. Full screen. Example, may gusto kayong idagdag, pwede nyo siya i-type dito. Pwede kayong mag-type dito ng mga names na gusto nyo. Then pwede kayong mag-full screen. And i-click lang ang icon natin para mag-spin siya. Yan. So, yun yung winner natin. Let's go back with the select learner. Meron din tayong duck race. Duck race natin. Same concept. Click ang duck race. Meron tayong full screen. And then, i-click nyo yung start. And then, magre-race na yung mga learners natin. Natin yung start sa baba. Winner is Romel. And last from the select learners is yung group generator. Same concept, pwede kayo magdagdag ng names na gusto nyo ilagay dito.
But technically, ito po ay nakaselect sa section. Kung ano yung section na ginamit natin for the room, yun yung kinuha niyang names. And dito ilalagay lang natin ilan yung groups na kailangan nating buuin. For example, gagawa tayo ng dalawang group. Automatic siya na yung makukompute kung ilan yung members per group. Click lang ang generate. You can click many times para makapag-randomize kayo ng grouping. That's for the select learner. This is the session 2 of ClassSpark LMS. Pag-uusapan natin dito ang seat plan at saka recitation. So, seat plan is, ito yung counterpart ngayon ng attendance checking natin. You cannot do attendance checking pag di nyo na-arrange yung seat plan ng mga bata. So, click ang seat plan. And then, dito, maglalagay tayo ng arrangement ng learners. Start kayo with the number of rows and number of columns. Technically, ang ang common na setup ng classroom is grid. Okay, so pwedeng ilagay yung number of rows and then number of columns. And pwede kayong mag-drag yung mga learners na gusto yung paupuin sa seat 1, seat 2, or pwede kayong mag-randomize. Click lang randomize. Andun na yung mga learners natin. So, random yung seating arrangement. And then, click natin yung save all. And para makapag-attendance kayo, pwede kayong mag-click dito ng present or late, or pwedeng absent. Hindi nakikita yung absent, so pwede tayong pag naka-uncheck, magiging absent yan. No? So, absent si Romel for this day, it's 7:25. Pwede nyo i-full screen para mas makita nyo. And sometimes, because of the different screen sizes, may mga fields tayo hindi nakikita. Meron tayong plus, minus, or the zoom feature ng seat plan dito sa taas. Minus lang natin para makita. So, pag present si learner, hindi tayo pwedeng maglagay ng reason para sa absent. Pag late naman, pwede tayong maglagay ng reason kung bakit siya late. And pwede tayong mag-tag ng transferred in, transferred out, at drop out. At lahat ng ito ay magre-reflect sa SF2 natin. Click save attendance kung present silang lahat. Okay, save attendance. So next day, gusto mo mag-check ng July 26, click next day. Yan. Holiday ang 26 kasi weekends. So lahat ng weekends naka-holiday. So exit na lang natin full screen. So ganyan gumagana yung attendance checking natin. Para maging holiday lahat ng weekends nyo, you just click weekends holiday. And then i-confirm lang. So lahat ng Saturdays and Sundays natin, hindi kayo makapaglagay ng attendance. And additionally, pag may mga class suspension, pwede nyo i-check ito. For example, Monday is 27. Naka-holiday ang 27. Lagay na lang natin Wednesday. So, Wednesday, may pasok, pero suspended. Pwede nyo lagay yung holiday. And then save. Okay? Sa seat plan, makikita natin yung month progress at saka download SF2. Ang month progress natin, makikita dito kung ilang days pumasok ang bata within that month. Example, ito. Si Kiernan, one day lang pumasok out of 21. That's 5%. Since isang araw lang yung chinek natin for the attendance. And additionally, makikita natin dito kung ilang ang present per day. Example dito, it's July 28, 3 out of 4. Bale, 3 yung pumasok. Okay, close. Then pag nag-download tayo ng SF2, i-click lang ang download SF2. Click save. And then keep lang. Open natin. Then mag-hide lang tayo ng mga rows.
na hindi nating kailangan. Click Enable Editing. And ito, automatic na ilalagay niya yung number of male and female. Then yung total, of course. Ito yung mga naka light blue. Ito yung mga holidays na may pasok. Example lang, naglagay tayo ng 2 holidays. Kaya naka-blue siya, no? Light blue. Then, ito mga empty, i-select lang natin. Then, i-hide. Select natin ulit. Then, hide. So, pwede nang maging SF2 to. Yung mga transferred out, malalagay siya dito. Pero since wala tayong nilagay, ilagay mo yung name of school, school ID, school year, July yung na-download natin, and then grade level. And of course, kailangan nyo tanggalin tong namin dito. May nilagay lang kami dyan. And pwede na to. It's similar to the SF2 and I do not know kung magbabago pa yung SF2 natin for updates. But I think this one is okay na siya. Hindi na kailangang palitan. So that's for our seat plan or the attendance checking. Napunta tayo sa recitation. Recitation natin is naka-anchored sa seat plan. Kung ano yung arrangement ng mga bata sa seat plan, yun yung magiging orientation nila sa recitation. Ang recitation natin, dito makikita yung mga points ng bata in terms of how they perform inside the classroom. Whenever you have questionings or meron ka mga pinapasagutan, sila yung nagsasagot. So, to work on with recitation, pwede kayo mag full screen para makita natin ng maayos. Likewise with the seat plan, meron tayong plus minus dito para maayos natin yung itsura ng recitation table natin. Pag plus ang nakalagay, ibig sabihin mag-add tayo ng points sa learner, and pag minus ang nakalagay, magdi-deduct tayo. For example dito, I would like to add, nag-add tayo ng 5 points kay Kiernan. Click lang ang apply. So, may 5 points na tayo for Kiernan. Kung gusto natin magbawas, click natin minus 2. And then, click apply. So, deducted na yung points ni Kiernan. And there's no need for us to click save dito. Automatic siya nasi-save. So, pag in-open natin ulit ang app, automatic meron na ito na yung details na makikita natin. 9 points, 3.0, and 0. Huwag nyo lang pipindutin ang reset points. Ang reset points, magzi-zero lahat. And this is intended for term, every term. So, today, this term is term 1. So, i-accumulate natin lahat yung points ng bata. Then, pagkatapos ng term 1, pwede tayong mag-reset. So, sayang naman yung reference natin for performance kung marireset natin ito accidentally. Pero take note, meron naman tayong confirmation bago ma-reset. So pinindot natin yung reset. Pag in-okay natin to, ma-reset lahat ng natin, ng points. So cancel na lang. And yeah, that's it for our sheet plan and recitation. Sunod naman natin yung yung quiz, assignment at saka material. Yung quiz, assignment at material, this will activate yung mga i-record natin, yung quiz analytics, and code quiz, at saka reporting. Dito natin ma-activate yung mga features na yan pag meron na tayong quiz, assignment, at materials. So, to add materials, napakasimple lang, no? Click material, and then meron kayong 2 button dito. We have upload material and material list. Ang upload material, dito natin ilalagay yung materials ng mga bata. And then sa kabila is meron tayong material list. Dito yung nakalista yung mga assignment. Dito sa material list nakalagay yung mga materials, sorry. So, meron na ako nilagay na material. So, sa material, pwede kayo maglagay ng any files. Okay? Lagay na lang tayo dito. Let's have trigonometry. Yan, pwede kayo maglagay ng instruction. This is short instruction. Then sa file, pwede kayo maglagay ng video, image, or any files na gusto nyo. Example for summative na lalagay natin dyan. Then click upload. And mapupunta siya automatic sa materials natin. So meron na tayong trigonometry.
And meron na tayong algebra. That's how the material work. Likewise, ganun din sa assignment. Same sila ng interface. Kung makikita nyo, parang pareha sila, no? Nagbago lang is create assignment dito. And ito is similar pa rin na worksheet list. Create assignment, lagay tayo ng assignment 3. Kasi may nilagay na tayong ano dito, may nilagay na tayong dalawang assignment dito. Assignment 3. Pwede kayo maglagay ng deadline or hindi. Let's just have a deadline at Friday. Then this is the instruction of the assignment. Ang assignment natin dito sa app is considered to be performance task. So kung maglalagay kayo ng mga assignment, dapat performance task siya, no? Pero it's up to you kung paano nyo gamitin yung app. Pero ang design namin is yung assignment dito is magiging performance task. Pwede kayo maglagay ng files or pwedeng hindi. Okay? Just click create as assignment. And then nandito na siya sa ano natin, worksheet list. So meron tayong nilagay na dalawa. So ang gagawin nyo dito is pwede siyang ma-expand. Every assignment pwedeng ma-expand. So meron siyang edit, duplicate, submissions, and then delete. Ang pinaka-importante dito sa atin is yung submission. Submission is dito natin makikita yung mga outputs ng mga bata. So si Kate wala pang submission. Makikita nyo naman dito missing. Okay? Pag meron ng submission, ito magiging itsura niya, no? So, for example, assignment 1, submissions. Ayan, meron tayong submissions. This is my response, sabi ng Kate. Meron tayong assignment 1. Si Romel walang response. Ayan po, missing. Missing din kay Hendrix, walang response. Dalawa lang yung may response. And to grade the submission of assignment, dito tayo sa most far right. For example, ito, binigyan natin ng 99. Then pwede na maglagay ng feedback sa output niya. No? Ito yung output. Pag ang output ng bata is hindi text, pwede natin i-download. For example, image ang binigay niya, pwede natin i-download. At pwede rin natin i-download ang text kasi sometimes mahaba yung response ng bata. Hindi natin mababasa yung iba, so kailangan natin i-download. Anyway, magaan lang to, text document. Then, isa-save lang natin dito. Kasi once na graded na ang bata, hindi na siya pwedeng mag-submit ulit. But meron tayong option dito to re-allow resubmit. Pindutin lang ang re-allow resubmit para yung bata pwede ulit mag-submit ng kanyang output. For example, nakukulangan ka sa submission ng bata. You could just ask them to resubmit another output for that specific assignment. And that's it for our assignment. So, natapos na natin ang material at assignment. Punta na tayo sa quiz. Ang quiz naman is ito yung mga nare-record sa e-record. Ito sa e-record. So, punta lang kayo sa quiz. At ito ang itsura niya, no? But anyway, you can maximize the screen of your LMS by clicking this hamburger icon sa taas. Nako-collapse yung natin, yung sidebar. So, ito yung natin, quiz builder. So, ang kailangan natin gawin dito is maglagay ng mga questions. We have 3 types, multiple choice, true or false, and short answer. Lang natin yung format. Ayan. So, meron tayong 3 klaseng format ng questions. Tinatawag natin itong mga type. Type is MCQ, pwedeng true or false, or TF, or pwedeng short. So, ang ilalagay natin dito sa type is type, MCQ, or pwedeng maglagay ng TF, or pwedeng maglagay ng short. And since ang question natin is MCQ, MCQ ang ilalagay natin sa type. And it is followed by the question. Ano yung question? Ito yung question natin. Ano ang capital ng Philippines? And then competency, saan galing competency yung question mo? So, kailangan natin maglagay ng competency because we are tracking also. The app also tracks yung not mastered, least mastered, at saka mastered competencies. Para alam natin kung kailan tayo mag-intervene for our learners.
Pero kung wala kayong competency, for example, naglagay lang kayo ng mga questions, walang competency, you can just remove this one, but do not remove the competency here. Kasi nasa format na yan ng question na ina-accept ng app. Then followed by the choices. And then last part is answer. And then yung letter ng answer. And take note, capital letters yung mga type, question, competency, A, B, C, D, at saka yung answer sa last part. So dito meron tayong 4 questions. Yan, type, true or false, and then short. Okay? So ang gagawin nyo dito is save nyo as text. Try natin i-save file, save as text document. Yan. Sample test. Ayun. So yung sample test na sinave natin, you need to import. Lagay nyo yung import text quiz. Click ang import text quiz. Balik tayo dito sa kabila. Assign quiz. Import text quiz. Tapos ilagay natin yung ginawa natin, sample test. Yan. So, kanina, sinabi natin, there are 4 questions. So, na-detect naman 4 questions. So, yan yung magiging verification nyo kung na-import ba lahat ng questions or hindi. Dapat tugma sa number of questions. So, click natin, okay. Then, dito lagay natin yung pangalan. Let's say, have summative. Summative 1. Meron tayong option dito to have how many minutes nila pwedeng i-take ang exam. Parang yung whole period niyan, no? So, technically, sa setup natin, 60 minutes. Pag 0 ito, meron naman tayong, dito, konting description. 0 means no whole quiz limit. Pwede siya mag-take kahit 2 hours, kahit 3 hours. 60 minutes. And then, meron din tayong timer per question. That is in terms of seconds. So, pag 60 seconds ang nakalagay dyan, pagkatapos ng 60 seconds, mag-move agad yung question. And pagkatapos ng 60 minutes, automatic mag-submit yung question ng yung quiz ng bata. Okay? At the right side, meron tayong mga options na randomized question order, randomized choice order. So, isa-isahin natin. Ang randomized question order, kung ano ang number 1 ng bata, iba yung number 1 ng kabilang learner. Randomized choice order naman is yung A ng kabila is iba sa A ng kabilang learner. Sa yung allow retake is kapag natapos na ng bata yung quiz, pag naka-check po ito, yung bata pwede siyang mag-take ulit immediately. And we discourage that. Mag-allow retake lang tayo pag natapos na lahat ng bata or nakapag-exam na ang lahat. And likewise, meron din tayong allow review paper. Ang ibig sabihin nito, pag naka-check, yung bata pwede siyang mare-review niya yung paper niya pagkatapos ng exam. Ang downside ng allow review paper is that kapag naka-allow yan at natapos na ng bata yung exam niya, posible na merong leakage of questions kasi natapos niya. And then, potentially, baka marami kang sections na hinahawakan and same yung exam na iti-take nila, magkakaroon ng leakage, no? So, i-allow lang ang review paper pag natapos na lahat ng bata ang exam. So, ang pwedeng i-check lang dito, sa aming setup, we randomize the question order and randomize the choice order. If you'd like to check your questions, andito lang sa baba. Ito yung question number 1. Ito yung mga navigations natin sa question. Kung Q1 is question 1. Question 1 is ano ang capital ng? Yan. Nakaselect na yung nilagay natin kanina, Manila. It's Manila, letter B. Yep, tama. Question 2. Kung gusto nyo magdagdag ng questions manually, click nyo lang ito. Gusto ko nang mag-add ng multiple choice. Check natin dito ha. Hanggang 4 questions lang. Gusto ko magdagdag ng multiple choice. Meron na tayong question 5. Okay? Then, fill up nyo lang yung details. Dito. Ano yung question mo? Ano yung competency mo? Ano yung tamang sagot? Default natin is 2 choices only. Mag-add lang kayo dito. Add
add. So, para maging 4 yung ano natin. Pero pwede kayo mag-remove by simply clicking the remove. O click lang ang question 5, then click natin yung remove. So, magiging questions natin ay 4 na lang. Click save quiz. And then, save ulit dito sa taas. Save access settings. Click OK. Ayun. So, tapos na tayo sa quiz. Kung titignan nyo yung quiz, may nakalagay na 1. Kasi naglagay tayo ng 1. Focus tayo dito sa mathematics card. Meron tayong 4 learners, 3 assignments, 1 quiz, and 2 materials. Sa next session, titignan natin kung paano makakonect ang bata. Paano niya makikita yung materials niya, yung assignment niya, and then yung quizzes na dapat niyang tapusin. Ituturo ko sa inyo kung paano makakapag-access yung learner sa mga assignment, quizzes, at materials natin. So, punta lang kayo sa print slip. Itong print slip, nandito yung mga passcode ng bata or paano siya makapag-connect. I-click lang ang print slip. Then, makikita nyo dito yung passcode ng bata, yung instruction. So, sa taas, kailangan nyo ilagay yung Wi-Fi na ginagamit nyo. Tapos yung password para hindi na sila magtanong kung ano yung password. Our recommendation is gumamit kayo ng Wi-Fi na walang internet para kahit nag-quiz yung bata, hindi siya makapag-access ng mga information or data sa online. So, take note ulit, makakapag-connect lang ang bata pag parehas kayo ng Wi-Fi or parehas kayo ng network. So, si app naka-connect sa ClassPark, dapat yung mga learners naka-connect din sa ClassPark. So, ang gagawin nyo dito is, you can have some options here, pero kahit hindi nyo nagalawin, pwede nyo ipakita yung pangalan nyo dito. Pwede rin. And then, click nyo lang yung print slip. Print slip, and then, i-resize lang natin. Gawin yung 83 yung scale para pumasok yung URL. Yung URL, pwede nilang i-type manually sa browser or i-scan yung QR code. So, i-print nyo ito, i-cut nyo po, then ibigay individually sa learners. Don't worry on the passcode kasi yung passcode nila pwede nilang baguhin sa learner's dashboard. So, paano mapapasok ang learner sa kanyang dashboard? Pag na-scan nyo na yung QR code or na-type na niya yung URL sa address bar, gaya nito, ito ang magpapakita. So, gawin natin itong mobile kasi more on mobile yung mga bata. Gawin natin siyang, yan. So, ganito ang itsura niya sa, never mind na lang dito sa console. Or probably, go tayo sa console. Yan, para hindi kayo masyadong, or ganyan, sige. Ito magiging itsura niya sa cellphone. So, meron tayong learner, dito sa taas, magpapakita yung pangalan ng learner dito once na nakapag-login siya. So, piliin lang yung section. Anyway, itong step na ito is nandito sa instruction dito. Sabi niya is select classroom, select your name, input the passcode. So, ang classroom natin is math, science. Science tayo. Romel. And then, input natin yung passcode dito. Then, click join. Ito po ay data privacy notice. I-confirm lang ng bata. This is ongoing update. Binabago namin yung kulay para readable siya. Pero sa default theme natin, okay ito. Sa white at saka pastel lang na hindi siya okay. Pero on the way yung update. Click agree. At ito na yung dashboard ng bata. So meron siyang one quiz. Science ba yung natin? Let us check. Hindi, mathematics pala. So, let's log out. Ang pag-log out is sa taas, log out. Sa mathematics pala tayo papasok, no? Mathematics, Romel, and then ito yung passcode. Copy natin kanina. Accept natin. Once lang itong data privacy notice, once lang. Click agree. So, ayan. So, makikita nyo dito, meron tayong 3 assignment, 1 quiz, 2 materials. So, 3 assignment ang dapat gawin ng bata. 1 quiz ang dapat gawin ng bata. And dito yung progress. Assignment progress, 0 out of 3. Wala pang nasasagutan ng bata.
Quiz progress, 0 out of 1, wala pang nasasagutan. And that is similar to this one. 3 assignment, 1 quiz, 2 materials. Okay? Para makapag-answer na ang bata for the assignment and quizzes, you just scroll down. Meron tayong mga buttons dyan. Ito, quizzes, assignment, materials. Dito tayo sa assignment muna. So, meron tayong 3 assignment. So, gawin natin assignment. I-click lang itong assignment. Mag-expand yan. Ang tanong dito is, what is algebra? Lagyan na lang natin, this is algebra. And i-click natin submit. Yan, submitted. Meron tayong timestamp kung kailan na-submit. I-click OK. Balik tayo sa dashboard. Makikita nyo, meron na tayong progress sa assignment. Assignment is 1 out of 3. Ulitin natin, paano magsagot ng assignment. Punta tayo sa button sa baba, assignment. Assignment 2. Ayan, submitted na tayo dito. Assignment 2. Assignment 2. Click submit. Ang pag-submit ng response, pwedeng text, pwede ring mag-upload ng files. Accepted lahat ng files. Click submit. Click OK. Submitted na tayo sa assignment 2 and then assignment 3. Ano ba yung sinabi niya? This is the instruction. Lagyan na natin, okay. For example lang to, no? Maglagay tayo ng file. Tayo ng file and then click submit and then click OK. So, meron tayong file doon. And punta tayo sa dashboard. Submitted na lahat ng assignment. So, ang kulang na lang natin is yung quiz progress. Para sa quiz progress, same lang din. Punta tayo sa baba, quizzes. And then, click natin yung quiz, summative, and then yung passcode. Ano ba yung passcode natin? Nasa learner yan, yung sa print slip. And then, click start quiz. And dito pwede nang mag-answer yung bata. What planet is red? It's Mars. Click next. Pwede kayo mag-next dito or pwedeng dito. Ang kaibahan, ang identification natin ng nasagutan at hindi pa nasagutan is ito. Meron siyang basta naka-grade out yung ano natin or may shading yung nasagutan na. So alam mo kung saan yung may wala pang sagot. Okay. So it's too big. Ayan. Mag-grade out, may kulay na siya, no? Okay. Through and ang capital ng Philippines ay sa Manila. Kanina B2, no? But since naka-activate yung randomized choices, iba yung orientation ng choices natin. Nasa D yung final answer. And then, pwede na tayo mag-submit. Once na nakapag-submit tayo, meron tayong automatic feedback of the score. Ayan. Meron na tayong score. So, automatic malalaman ng bata kung ilan yung nakuha niya for the quiz. And let's go back again sa, sa dashboard. Dashboard ng learner, makikita nyo, meron na siyang quiz progress 1 out of 1. Kapag full na yung progress bar, ibig sabihin walang lapses ang bata in terms of the assignment and quizzes na nakalagay sa app. And meron tayong konting reward dito sa baba. Ayan, quiz completer. Pag kompleto na yung quizzes, quiz completer, perfect score kasi nakuha niya is 4 out of 4. And then meron tayong early bird, submitted assignments before the due date. Diba? Okay? So, punta tayo dun sa teacher. Balik tayo sa teacher. Since meron ng submissions ang bata sa assignment, pwede na tayo magbigay ng grade. So, assignment, worksheet list, assignment 3. Check natin yung submission ni Romel sa assignment 3. Submissions. Ayun, ito kay Romel. So, meron siyang binigay na file kanina. So, pwede nyo i-click lang and then mada-download na yan. Yan, downloaded na yung file. Then, pwede kayo mag-feedback dito. Bigyan natin ng 100. Excellent work. Bigyan natin excellent work. Feedback natin. Click save. And then, check natin kay learner dun sa view grade sa baba. Pwede natin i-view yung grade ng bata. Dito makikita natin yung mga binigay natin na grade for the assignment at saka makikita ng learner kung ilan yung mga scores niya sa mga quizzes. View grade, ayun.
So, meron tayong assignment 3 lang ang nabigyan natin ng grade, 100. At nandito na rin yung feedback natin. At yung quiz niya nandito, 4 out of 4. So, hindi mawawala ang bata sa kanyang progress since meron siyang, meron siyang data kung ano yung mga nasubmit niya at hindi niya nasubmit. Okay? So, that's it for the learner to connect to the app. Kailangan natin silang mag-connect sa isang network and then i-follow lang yung nasa print slip. Next is, since meron na tayong data for quiz, assignment, and materials, activated na yung i-record natin. I-record, dito makikita natin yung mga nakasave na scores. Example, yung grade ng bata na itong grade na 4 out of 4, nasa na yan, nasa i-record. Itong 100 na grade, nasa i-record na rin. So, click natin ang i-record. Punta tayo sa baba. Sa middle lang muna. Dito sa middle, meron tayong mga insights. Dito makikita mo yung number of learners na hawak mo for the section. Makikita mo dito yung number of quizzes, number of assignments, number of missing work, and low average. Makikita rin natin dito yung medyo mababa yung performance. And meron tayong mga recommendations for teacher action. Priority natin dito is, ano bang priority? Check with Kiernan Hendricks, Kate Aseret, Kira Krishnea. Completion for overdue quizzes or assignment this week. Priority, pwede mo i-check kung talagang hindi nila natapos. At pwede tayong magbigay daw ng remediation for Kiernan kasi sobrang baba ng averages. Diba, makikita na natin dito kung sino yung mga students natin na medyo nahihirapan sa subject. And meron tayong review the hardest question from summative 1. Ayan. Meron tayong mga pwedeng i-reteach na items. At makikita natin yan sa item difficulty. Okay? Titingnan natin yan mamaya. Meron din tayong missing work. Ano ba yung missing work ng mga learners? Ito. So, kay Kiernan, nakalist na yung mga works na wala sa kanya. Kay Kate, yan, makikita natin agad. Kay Kira, meron na rin. Assignment 3, missing. Low scorers, yan. Ito yung nakatag sa teacher action na kailangan ng remediation. Ito ang kailangan natin bigyan ng remediation. Most improved, wala pa dito kasi wala pa tayong mga quizzes na iba, wala pa tayong mga assignment na iba. Pero over the time, magkakaroon tayo ng mga most improved students. Lalo na yung mga binigyan mo ng intervention or remediation. Sila yung mga pwedeng mag-improve dito. Ayan, item difficulty, andito na yung mga questions na may hirap. Ayan. Ito yung moderate. Ito yung sinasabi ng teacher action na kailangan nating pwedeng i-reteach. Ayan. Pwedeng i-reteach yung item na may hirap. Ito lang naman ang may hirap. Which planet is known as red planet? So, pwede nating i-reiterate na ang red planet is Mars. And yung tatlo is halos easy na. Easy, and moderate. Kasi 3 out of 4 yan. Sa ibaba ng i-record, dito na yung actual na i-record natin. So yung quiz 1, ito yung mga scores nila. 2, 4, 4, 3. Itong SEM exam is yung term exam natin to. Para makaroon kayo ng SEM exam, dapat yung name ng quiz nyo sa quiz builder is quarter exam para dito siya pumasok. And ito yung assignment 1, may grade na 99. Performance 2, may grade na 97. Saka performance 3 or yung mga assignment 2, assignment 1, assignment 2, assignment 3. Ito yung mabinigyan natin ng grade. Pwede rin tayo mag-add ng manual sa records natin. You just click ito, add quiz or performance. Pwede tayo mag-add up to 10. Yan. Meron tayong pwede mag-add ng up to 10. So, meron pa tayong 8. So,
So, dito pwede kayo mag-add. Pwede kayo mag-add ng quiz. And then dito, lalagay natin yung quiz name. Lagyan na lang natin quiz M para parang may manual tayo. And then dito is yung total. Sabihin natin 25. And then pwede tayong mag-add ng scores. For example, tig 25 ang nakuha nila or 24 yung isa. Yan. And you can also update yung Q1 sakaling may mga may mga errors lang tayo sa app na hindi niya na-compute na maayos yung grade or yung score. Pwede niyong i-update dito. Or may mga gusto kayong bigyan ng additional points kasi nga baka parang may effort siya sa subject. Pwede kayo maglagay ng mga extra points. And then, i-click lang ang save. So, meron na tayong i-record. So, ang gagawin nyo ngayon dyan is i-download. Download ang i-record. Then, check natin.